Mga kabisi, good morning sa inyong lahat. Today, ito ang aking mga pa-laundry. Isang tao lang po ang may-ari niyan. Ayan, hindi nyo kita pala. Sorry naman. Ayan. Ayan ay nasa 34 kilos. Para lang yan doon sa isa kong customer at mamaya may mga darating pa. Napakahalaga ng pagsisegregate ng mga damit bago maglaba. Dahil una, para hindi magkanda hawa-hawa yung kulay ng mga damit. Unang ibinubukod, syempre, ang mga kulay puti sa decolor. Sa mga decolor naman, isisegregate naman natin yung mga kulay itim. Pero kalimitan sa mga ginagawa ko, nakahiwala yung puti, kulay itim, at mga light color. At kalimitan din, malakas makahawa ng kulay, yung kulay itim at saka kulay pula. Kaya talagang ibinubukod ko yung dalawang kulay na yan. At sa pagse-segregate din ng mga damit, hindi lang yung kulay yung ikino-consider natin, kundi kung ano-ano din yung dapat na magkakasama, kagaya ng mga kumot, tuwalya at mga short at pantalon na yan mga labahan na yan, hindi dapat isinasali dun sa mga damit, lalo na sa mga light color or mga white color. At mahalaga din na lahat, hanggat maaari lahat ng bulsa ng mga short or pantalon ay kailangan nating i-check kasi una baka may pera or may mga mahalagang bagay na nailagay dyan yung mga customer natin na pwede nating masira kapag nalabhan. May mga nakalagay na papel, mga tissue na kapag nalabhan na natin, tayo rin naman yung mga problema kasi nga nadurog na yung mga papel. So mahalaga talaga yung pag-check ng mga bulsa. Ilan lamang yan sa mga dapat nating tandaan kapag nag-check tayo o nag-segregate tayo ng ating mga labahin. At sana'y makatulong sa inyo ang mga ibinahagi ko kung paano mag-segregate ng ating mga labahin. Hello mga kabisi, ay ito na po yung 34 kilos. Ayan, natupi ko na siya at ngayon i-deliver na namin siya ngayon.